Happy Sabat sa tanan nga mga kaigsunan. Dalay gud ang Dios mga igsoon nga niasab kita sa pribilehyo sa paghatag sa mensahe gikan sa Ginoo. Nawala kita sa kahanginan sa pila ka mga bulan mga kaigsunan tungod sa mga panghitabo. Na-quarantine ako pila ka mga adlaw tungod kay si Joan na akong pinangangasawa na operahan in town sa iyang tonsil, natanggal ang iyang tonsil mga kaigsunan, nya dunay cyst didto. O ang doktor dili gyud mosugot nga dili siya operahan. So usa ka semana halos kami sa ospital mga kaigsunan. Og human yana duha ka semana nga gi-quarantine, so dili gyud ko pwede magawas-gawas mga kaigsunan. Maikog pud ko mo ani sa Hope Channel nga unsa ila ikasulti nga gikan ko sa ospital. Salamat sa Ginoo sa mga pag-ampo mga kaigsunan nga naka-survive gyud si Joan siyang operation. Karong buntaga sa dili pa kumuhatag sa mensahe, gusto nako makiigsunan nga magampo kita. Ginoong Dios ubani kami samtang kami magatuon karon sa imong bililhon kay nga pulong palihog lang ubani kami. Wala gyud mi Ginoo kun wala ikaw sa among kinabuhi. Gikinahanglan namo og balang espiritu karon nga magagahom ug magagiya kanamo. Salamat amo kining gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus mong luwas. Amen. Akong i-greet makiigsunan og happy Sabbath ang atong makiigsunan sa Tagum City Central Church. O ako sa migrit, ang ato maginikanan diha sa South Central, nga mao si Brother Rudy Pakatang, uban kang atinining. Sayod gyud ko nga naagid mo sa inyong pulianan. Kauban siya makabataan o siya mga apo. Ako sa migrit, si Brother Edwin o si Sister Jinky, iyang asawa. Si Brother Jeffrey o iyang asawa o Tibok Panimalay. Makaigsunan na kamo kanunay nagasuportar sa atong buhat din sa Hope Channel. Uban sa atong makaigsunan sa Tibok Tagum. Karong muntaga makaigsunan, niya ang mensahe nga giuluhan, the first angel's message. Unsa man ang unang mensahe sa unang manulunda. Doon na importante kay nga question pangutana makaigsunan. Doon na ba'y punto nga imo sa imong pag-alagad karon nga mailhan nimo ang makatawhan nga iya sa Dios? Is there a point of identity for God's people today? Ato bang mailhan makaigsunan na makapundok sa katawhan sa Dios? Nga nagaalagad nga tiunay gayud ngadto kaniya. Tinuod igsoon sak ang tubag mao nga dunay mga katawhan karong panahon nga imong maila nga sila tinuod nga katawhan sa Dios. Ang tulok ka manulunda makaigsuonan dunay mensahe sa libro sa pinadayag. The three angels message of the book of Revelation mao kanay nag-identify makaigsuonan sa iyang makatawhan ning katapusan nga mga adlaw. The three angels' messages are the identifying point for God's people today. Dili nato malimod makiigsunan nga makatawhan sa Dios. Gipili niya aron nga duna siya'y mensahe nga ipaabot ngadto sa kalibutan. Tinuod dili nato malimod makiigsunan. Kung ikaw naminaw karon nga dili Adventist, ikaw nagasinsiro sa pag-alagad sa Ginoo. Gitawag ikaw nga makakat-on ini nga mensahe sa tulo ka manulunda dihas pinadayag makaigsuonan. Dunay makristohanon karon nga usa ka mahigugmaon nga makristohanon, sinsiro sila ang pag-alagad apan ang Dios kita iyang gitawag nga mogahatag mensahe. Ingon diha makaigsuonan, the Seventh-day Adventists identify the community of believers that God has raised up and the divine drama of world's destiny to prepare the world for the second coming of Christ. Aron maandam makatawhan makigsuonan. Makatawhan sa kalibutan sa iyang pagbalik. Ingon diha, only the body of Christian believers, the only body of Christian believers in the world today that is preaching the three angels' messages is the Seventh-day Adventist Church. Mao kini naka-unique nato makigsuonan. Ngano mangyud nga kikinahanglan man nga atong iwali kining mensahe labi na gyud sa atong panahon karon makaigsuonan. Mao kini ang sentro og pinaka foundation sa atong mensahe makaigsuonan. The Seventh-day Adventists, the three angels' messages from the book of Revelation, especially chapter 14, are our shema, our rallying point makaigsuonan. Mao nay pinaka sentro gyud, pinaka heart gyud sa Biblia nato makaigsuonan ang pagtulunan sa Seventh-day Adventists. Ingon si Ellen G. White, Evangelism page 119. In a special sense, the Seventh-day Adventists have been set in the world
as watchmen and light bearers. Kita kuno nga mga Adventista makigsunan, gibutang sa Dios sa kalibutan, aron kita mahimong magbalantay o magdalas kahayag diri sa kalibutan. Grabe ang instruction ni Ellen G. White. To them has been entrusted the last warning of the perishing world. Gitugyanan kita sa mensahe, nga kana nga mensahe mao nay last warning sa nagakalaglag nga kalibutan makigsunan. On them is shining wonderful light from the world of God, mga higalag makigsunan. Gi-expect yun di ay makigsunan nga kita mga Adventista, mo padala og mo palanog sa mensahe ngadto sa kalibutan, mo hinungdan makigsunan nga kining Hope Channel, musugot kag sa dili kini mo undang sa pag-broadcast, sa pagpakailap sa mensahe, sa pagpahibalos kalibutan makigsunan, nga kita gitugyanan nining mensahe sa tulo ka manulunda. They have been given a work of the most solemn import. Sulim ni kining trabaho makigsunan. The proclamation of the first, klaro kay gingon ni Ellen G. White, the second and the third angels' messages. There is no other work of so great importance. Wala gyud laing makalabaw niini makigsunan nga kaimportante sa mensahe. Mao kanang pagsangyaw sa tulo ka mga mensahe sa manulunda makigsunan. They are to allow nothing else to absorb their attention. Wala na laing dapat makigsunan nga focus sa church. Bisag unsa pa nga programa sa iglesia makigsunan, ato gayon iwali ang mensahe sa tulo ka manulunda. In the blazing light of eternity, in this cosmic battle between good and evil, Jesus has sent a last message to the world to prepare this planet for His soon return. Makigsunan, dunay katapusan nga mensahe alang sa tibuok kalibutan sa pag-andam ug makatawhan alang sa iyang haduol na gyud nga pagbalik mga kaigsunan. Usa kini ka mensahe nga puno sa grasya. Usa ka mensahe nga puno sa paglaom. Mao na ang Book of Revelation makigsuunan. Naa dinha nakapunting ang atong mission statement makigsuunan nga kanunay tatong gibalik-balik. Mao na ang sentro karon sa atong mensahe. Go, I will go. Kita tanan gyud makigsuunan. Ingon dinhi sa Revelation 14:6 and 7. And I saw, nakita ko ang laing manulunda nga naglupad taliwala sa kalangitan, nga nagdala sa walay katapusang maayong balita, nga iwali ngadto sa tibuok kalibutan makigsuonan, sa tanang nasod, sa tanang klase sa katawhan, sa tanang pinulungan o sa tanang mga tao sa kalibutan makigsuonan. Dili gyud nato ay kalimod. Og sa makusog nga tingog magasinggit kita nga magaingon, kahadluki ang Dios ug kaniya ihatag ng himaya. Kay niabot ng taknas paghukom, simbahas siya ang nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa tuburan sa tubig, mga higala makigsunan. Nagingon siya diha, the revelation of Jesus Christ in Revelation 1 verse 1, which God gave Him to show His servants things which must shortly take place, makigsunan. Kining pinadayag, gipadayag sa Dios ngadto sa manulunda, ug ang manulunda mihatag og pananaon, ang Dios mihatag og pananaon ngadto kang Jan didto sa isla sa Patmos makigsunan, og mao kining atong gibasa ang Book of Revelation. Iya kining gihatag nga mensahe makigsunan, kay mao kini ang katapusan nga mensahe. Si Jan mao ang pinakatiguang nga alagad sa Dios kinahabilin makigsunan sa iyang tinun-an, og nahimo nga gitugyan sa Dios ngadto kaniya ang kining katapusan nga mensahe. Salamat ka sa Ginoo, pasalamat sa Ginoo nga ikaw kita ingon nga mga Adventista makigsunan gitugyanan tanin nga mensahe. Ingon ang Revelation 1 verse 5, who loved us and washed us from our sins in His own blood. Akong gikaingon makigsunan kini nga mensahe, usa ka mensahe nga puno sa grasya, puno sa paglao makigsunan. Atong tun-an kini. Onya nagingon sa diha, the eternal gospel. The gospel is the foundation stone upon which the three angels' messages rest, makigsunan. Ang maayong balita, the good news or the gospel makigsunan, maunay pundasyon nga bato makigsunan nga nakapundar diha sa mensahe sa tulo ka manulunda.
Unsa man ang gospel makigsuonan? Gospel is the life, the death, and the resurrection, and the intercession of Jesus makigsuonan. Dili nato gina malimod ang iyang pagpakamatay didto sa Kalbaryo sa krus. Gilubong siya makigsuonan og nabanhaw o kitangtanan. Pinaagi niya na makabaton sa kaluwasan. 1 Corinthians 15, 1, 3, and 5, ingon siya, moreover, brethren, I declare to you the gospel, which I preached to you, which also receive and in which you stand, and that he rose again the third day, and that he was seen by Caiaphas, Peter, then by the 12 makigsunan. Musugot mong sa dili, ang kining 3 angels messages makigsunan, ang pundasyon ni ini, mao ang maing balita. So kadyot lang yun makigsunan, pila ka mga minuto. Atong tunan sa makadyot, unsa kining gospel, nga mao'y atong sentro sa atong mensahe, nga kita gitugyanan ini, nga ipaybalong ngadto sa tibuok kalibutan makigsunan. Nahinomdom ba mo, nga dunay tulo ka cross, ang tunga niya na mao si kinsa, mao si Jesus, o katong duha ka mga kawatan makigsunan. Ang usa, miyaga-yaga pag-ayaw ngadto kaniya, nga kung tinuod ka nga Ginoo, halaluwasag imong kaugalingon. Apan ang usa makigsunan ingon siya, pasayloa sila, kay wala sila kabalo silang gibuhat. Ginoo, hinumdumi baya ko kung tuanak ka sa paraiso. Nagpasabot ka na makigsunan nga, he accepted his own guilt. Nasayod siya nga makasasala siya makigsunan. He accepted the righteousness of God. He asked for forgiveness. Gidawat niya ang kapasayloan, iyang gihangyo makigsunan ng Dios. Nga kung moadto na siya sa paraiso, tuwa na siya sa langit ng pulayanan makigsunan, dawaton siya nga usa ka anak nga bag-o siya tubangan. Hinumdimi biya ko Ginoo kung tuwa na ka. Mao na ang nakaayo sa mayang balita makigsunan. Unsa day ang mayang balita, unsa day ang gospel. It is the perfect life of Christ atoning for our imperfect life. Bisag ikaw ako makigsunan, mga makasasala, wala kitay angay, apan tungod sa kamatayon sa Ginoo. The gospel, it is the death of Christ, bearing the guilt and shame of sinners, dying in the Calvary's cross, in the place of our death makigsunan. Pagkanindot, nagpakamatay siya makigsunan dito sa cross, aron kita gyud tanan, bisan sa atong pagkamakasasala o pagkamakaululaw. Nagpakamatay siya aron nga kitang tanan mo. Puli siya nato aron kitang tanan makabaton gayod sa kaluwasan makaigsuonan. Jesus delivers us from sin's penalty and sin's power, and finally from sin's very presence mga kaigsuonan. Grabe no? The crucified Christ redeems us from the condemnation of the guilt of our past mga kaigsuonan. Limtan sa Dios ang tanan natong mga kagahapon. Bisag unsa patak ka makasasala makaigsuonan, kita iyang giluwas o iyatang gipakamatyan. The resurrected Christ gives us power for the present. Ang nabanhaw nga Kristo makaigsuonan, gitagaan kita niya kahigayunan, nga kita makabaton sa gihapong gahom makaigsuonan tungod sa iyang kamatayon. The returning Christ gives us hope for the future. Ang iyang pagbalik, ang iyang Ginoo makaigsuonan nga mobalik siya aron sa pagluwas ka natong tanan, pagkuha ka nato, gikan nining kalibutan nga atong gipuy-an nga hilabihan kadautan makaigsuonan. Pila na lang ka mga teksto akong tiwason sa pagbasa. Being justified, Romans 3:24-26. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be a propitiation makaigsuonan. Pagkanindot no? Nahimo kitang matarong through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are passed through the forbearance of God makigsuonan. To declare, I say this, time His righteousness, that He might be just, and thus justify of him which believeth in Jesus. So ang sumada makigsuonan mao ni, this is the Christ of the book of Revelation. He is the Christ of the book of Revelation. This is the cornerstone, the foundation of the entire message of the 3 angels makaigsuonan. Sa ato paigsuon, kanang mensahe sa tulo ka manulunda, ang pinakasentro, pinakafundasyon ni ana makaigsuonan mao nga ikaw di ay gipakamatyan sa Dios. Salamat sa Ginoo. This is the heart of
of God's message for humanity, mga kaigsunan. We are justified freely by His grace. Grace is declaration of God's righteousness. And through grace of God justifies those who believe in Jesus, mga kaigsunan. Ni ay mga quotations nga. Gusto na ko yun isumada, mga kaigsunan. What does it mean to be justified? Unsay bot pasabot, mga kaigsunan, nga ikaw na matarong na. Ingon siya diha. I stand before God. We stand before God, clothed in the righteousness of God, surrounded by grace, filled by God's love, justice that I've never seen. God accepts me just as He accepts His own. Maunay sumada, makigsunan, nga kung ikaw na matarong sa dugo ni Kristo, makigsunan, nahimo kang na matarong puno sa grasya, puno siyang gugma, o kana nga hostisya, wala nimo makita sukad. Mao kana ang pagpakamatay ni Kristo dito sa cross, makigsunan, nga iya kang gidawat bisan dili katakos, makigsunan. Ingon si David Tripp, makigsunan, sa usa ka libro, A Quest for More. Human beings were created to be part of something bigger than their own lives. Sin causes us to shrink our lives down to the size of our lives. The grace of Christ is given to rescue us from the dystrophic confines of our own, makaigsunan. Ang ato diyang sala, makaigsunan, may nakautot ka nato, may nakautot sa atong kinabuhi. Gihimo ang tao di ay kuno, makaigsunan, aron mahimo kitang kabahin ni nang mas dako pagyud, mga kaigsunan. Nagpadayon siya sa second to the last nga, iyang quotation, ingon siya, little self-focused kingdom unfrees us to live for the eternal purposes and satisfying delights of the kingdom of God. Ingon siya sa pagpadayon, kanang ilo, igsoon, atong basahon. We live in a culture that has institutionalized self-focus and personal entitlement. Ang kalibutan di ay karon nga atong gipuy-an matod pa niya, makigsunan. Mga tao karong panahona, self-focus, personal entitlement. Muna mga tao, makigsunan nga ang ilarang kaugalingon ilang gilantaw. Personal entitlement. Gusto lang yun sila nga, ang ilang kaugalingon mo'y magapataas, makigsunan. Ingon siya, if you look around, it is very clear that we need to be rescued from ourselves. Kung imong tanahon, makigsunan, kining kalibutan nga atong gipuy-an, kining katawhan apil kita, makigsunan, kung dili kita luwason sa Dios, wala gid kita ipaglao, makigsunan. Gamay na lang gid kaigsoon. Things like death, o sa pagyod, addiction, obesity, na doble ang obesity, divorce, are the fruits of a culture of what? Self-focus, where we look for meaning, where meaning cannot be found, makigsunan. Kana tanan, wala gyud diha, dili di mo makaplagan ang tinuod nga kahulugan sa imong kinabuhi, kanang self-focus ra kay ka, makigsunan. So ingon siya sa katapusan, there is freedom to be found in living for something bigger than yourself. Ultimately, it means living for the glory of God and the success of His agenda for the world He made. So, makaigsunan, sumada sa akong mensahe karong buntaga. Again, the gospel is the message that righteousness in Christ, not in ourselves. Unsa day ang mensahe, igsoon? Unsay buhato nato sa first angel's message? To open our hearts to Christ, to commit our lives for Christ, to accept that Christ is the only one to stand for us in the judgment. Sa di pa ko mulingkod, makaigsunan, si Abraham Laro, taga California, usak ka magbalantay sa karnero, usak ka woodcutter, doon na siya ambisyon, makaigsunan, nga mahimo siyang missionary dito sa China at the age of what? 65. Nagsulat siya dito sa General Conference, makigsunan, nga gusto ko mahimong missionary dito sa China. Giingnan siya sa taga-GC sa mga officers niadtong panahon na 1902, makaigsunan. Ingnan si Abraham, tiguang na ka, 65 ng imong edad, wa nagikay angay mag-apil-apil pa nang mensahe dito kay mamatay na lang ka dito. Siya dili, bahalag mamatay ko dito basta kay muadto ko sa China. Giingnan siya igsoon nga, di ka kabalo mag-ininsik, hoy ayaw pagpataka-taka dito kadto. Kung muadto ka, wa may kwarta ang GC para nimo, adto ka sa unsa? Sa
Mamaligya kag libro. Dito siya sa Hawaii makaigsuonan. Nakahalin siya mga libro. O human niya halin o mga libro. Nisakay siya barko paingon sa China. Pila ka mga tuig makaigsuonan, naka-convert siya unom kabuok. Unom rapod kabuok kaya na-convert. O pila lang ka mga tuig makaigsuonan. Namatay si Abraham Laro. Gani igsuon, it's my privilege. Kami ni Pastor Edwin Magdadaro. Nagkauban kami bisita dito. Kaduha ko nakabisita ng iyang lubong makaigsuonan sa Hong Kong. O nakaingon yun ko, wow, kining tawhana. Kabalo igsuon, unom ra iyang convert. Pero karon, thousands of Seventh-day Adventists in China, it's because of Abraham Laro, mga kaigsuonan. Sa di pa kumulikod, last na yun nga slides. Atong isang adlaw, naghilak si Joan. Sa dihang nag-distribute mi mga kaigsuonan sa mga kaygalaan na to nga dili in taon makakita. Naghilak siya before ko nag-ampo. Makita ninyo mga kaigsuonan na malit kami o kini nga mga buta in taon igsuon. Nagpacking sila, mao ni ang last nga slide. Nagpacking sila mga kaigsuonan, gihatod namo didto. Lipay in town kay mga buta. O gabi ninyo mga kaigsuonan. Nganong mihilak si Joan nga nagdunol sa maong nga mga goods igsuon kay di man mi pwede dito sa Barrio Hall kay dasmagan man sa mga tao dito. Dihay usa ka tawo nga last na lang yun nga wala nakadawat. Insa sir, maulaw naman ko og kuan, mangayo pa ko kay ulahi man ko. Giingnan siya ni Soy-Soy. Kay lakon po si Soy-Soy, makikson na ingon siya, kuya, niapay bugas dito sa sakyanan. Imuha tong nabilin dito nga bugas. Dal ato. Makiksunan, sama kang Abraham Laro. Kitang tanan makaapil sa buhat. Bisag unsa nga paagi makiksunan, bisag pagbata nga gamay. Makaapil kita igsuon sa pagpakaylap sa mensahe. Og atong isulti, announce sa kalibutan makiksuonan. Nga kining Ginoo nga atong gilagaran. Ang ngayon nato nga tahoron, ihatag ang himaya og simbahon. Bisag unsa pa'y mahitabo makaigsuonan. Apil sa buhat, mintras doon na pa'y panahon. Tabang sa buhat sa pagpadayon, mintras naa pa kay kinabuhi, inigbalik sa Ginoo. Madawat kaniya, tagaan ka sa ganti, nga kinabuhi nga walay katapusan. Maing buntag kaniyong tanan, mga higalang makaigsuonan.